Good morning. Another day, another churros. So, breakfast namin is churros from Rosa. So, ano to? Nakikita na namin sa sidewalk. Yung sidewalk. Sa kalsada. Papunta sa accommodation namin. Tapos, ang daming kumakain lagi tapos breakfast. So, sin-serve lang nila lagi is breakfast. Tapos, parang 11:30, nag-close na sila ng umaga. 7:30 to 11:30, open na sila. House of Chocolate. Sarap. So, parang per churros, 0.50 cents. Tapos, yung chocolate, 2 something. So, total namin is 3.80. 3 euros and 80 cents. Maganda kasi bagong luto na yung churros nila. Crispy outside. Chewy inside. Yung chocolate nila. Cake. Harap naman. Pero, standard namin. Kasi katalina na eh. Kaya medyo mataas. Pero masarap to. Kain lang kami. So, umaga ang aming check-out. Kasi pupuntahan kami. And then from there, alanganin ko mabalik kami sa hostel. Nalito kami na locker. Nagamit namin. So, extra large is 15 euros in one day. Wala naman na kaming choice. Sabi kasi sa hostel, pwede mag-iwan. Pero wala naman tao. So, wala na. Sayang yung oras. Kasi meron kami binook na bus papuntang Seville. Ma-short tayo sa bus. Ma-short kami. So, sayang. Tapos bibili naman ng bagong ticket. So, might as well. Diyan na lang. Yung 15. Kaya yung 50 yung rebooking. So, yun. So, punta kami ngayon sa Cuevas. Cuevas del Tesoro. Cuevas del Tesoro. So, QKV kami. Sana open siya. So, okay let's naman go. Sa internet ko. Pero sana hindi yan. Hindi sawi. Sana hindi kami sawi. Pero maaraw naman. So, let's go. Namin na signage. Cuevas del Tesoro. Yan. Naman na kami. So, 15 minutes walk pa daw paakyat. Isang oras na kaming mabiyahe. Tapos, mag-hype pa kami ng 15 minutes. Nakapasa mabagaling. So, see you there na lang. Cannot make video. Si Kuya sa harapan, kasabay namin. Mama. Nauna pa siya. Ano na siya? Yan ang pupuntahan namin. Nasa sila ng kotse. Kami naglakad. Kami galing sa pinakababa. Yan o, buti bukas. Good. Mira, esto.
sulit lang yung ano. Kaganda na kami sa dulo. So ngayon, mabalik na kami dun sa harapan. Mas malayo pa yung binahin namin. Mas malayo pa nga binaya. Dinaya talaga ito. Pero ano naman, sulit. Kasi 5 euros lang naman siya per head. Yung pamasahe, 150 per head. Alos lang din. Oo. Kasi lang sakay kami sa 3 euros per one way per head. Enough na half-day trip. No? Yeah. So, if you want ng something kakaiba na gagawin, so, it's worth the trip. Ang ganda. Para ma-amaze ka paano nangyari ito. For thousands of years. So, ito daw yung only in Europe na open for visitors. Ito pala. So, mula din sa pinaka-entrance, nagpunta kami dun sa kabila. Dito. So, meron pa siya rito sa kabila side. Yan. Pababa na naman po kami. Wow. Ha? May water. May water kami naririnig. So, dito yung kabila. So, parang paikot-patak kami. Parang mas maganda doon. Naririnig mo yun? Ay, wow. Buti nakita natin to. Majestic. To. Buti nakita namin to. So nice. Ang ganda oh. May water pa rin siya. Wow. Ganda rito. So, muntik na namin hindi makita ito. Buti ko nakita kami ng bus. Yung sa kabilang side. Smile! Ito yung dati nilang laundry room. Babash tayo. Doon sa taas, doon sila nag-shower. Kaya blue. Ganda. So, yung 5 euros mo, dito lang sila for maintenance talaga. Kaya maganda. Kasi parang hindi pa tapos yung research nila. Hanggang ngayon, ongoing pa rin. Alam mo. Research pa silang ginagawa. Kung may water pa rin dumadaan dito. Ayan no. May water pa rin. Nagpa-float. Ganda. Moist pa din siya. Kasi may water source pa din. So, kanina, sinasabi ko kay Alex, akala ko dry na siya. Pero ito kabilang side, full of water. Yeah. Ganda. Basa pa rin yung floor. May dumudura. Tulog pa din. That's it, guys. That's our day for today. So the activity line for the day, it's a must activity. Pag naumay na sa mga ibang attractions, may iba lang. So from Malaga City, it's like 1 hour. Mahigit ng konti. Pero from bus stop, sa mismong bus station, kaya 30 minutes na yung biyahe. Pero kung somewhere ka nakatira sa Malaga Centro, may extra bus trip pa. Plus waiting time eh. Kaya 1 hour talaga. So, ang katulad sinabi namin kanina, ang bayad lang is 1.50 euro per head per bus. So, nakadalawang bus kami, 3. So, 6 euros lang, one way. Then, pabalik, ganun din naman. Ayun, so, plus 5 euros ang entrance fee na to.
yun, sulit. Something, unique things to do dito sa Malaga. Tapos na kami ng before 12. And yung half day, pwedeng free time na namin. Yes, so now we're gonna go on the way to Seville. Talagang pa rin ang weather hanggang matapos sa Granada. So thank you guys for watching. See you in the next video. Bye! Okay. The end credits mo, mama, may. End credits. Wak-wak pa din. Mas matagal yung nilakad tayo mapunta dito. Pero na-realize namin, ang taas ng hill papunta ron sa cave. Sipag naman nilang tumira ng bahay doon, di ba? Kasi wala namang mga bus dito sa taas. Wala namang bus. Sa baba lang. Ano kayo itlog? Okay, bye-bye. Bye. Punta. Ano lang tayo, magbibigay pugay. Kanina. Pepe. Si Pepe. Nakita namin si Pepe. Kanina, sa bus, nung papunta kami, pagkalingan namin, uy, dito si Pepe. So, binalikan namin after namin sa trip namin. Ito na po si Pepe. Ano kaya kwento? Hindi natin alam yung kwento eh. May nasa Malaga siya. Meron siyang... Wow, si Pepe andito. Meron siyang sinulat oh. Wow. Hi guys, we're here in Seville. Naka-jackpot si Alex sa accommodation. So, dito kami sa Ardal. Nalagay ko yung name ng hotel. Airbnb or hostel? Hindi siya hostel. Hotel or parang Airbnb siya. So, pagpasok mo, tada! So, meron kang mirror for your OOTD, toilet, banyos, and shower. And then, going straight here, ganda ng view. May bed, of course, na malaki. And then, may sala. Wala na siya kitchen. Pero, ang homey ng bahay. Microwave, coffee, initan. May ref din siya. See, may ref din. Tapos, lagay ng clothes. Small TV, and ito yung itsura ng labas. Ayun na. Wow! Ganda. Ay, ganda rito. So, nakuha ni Alex na ng discounted. Yeah, binook na agad namin. And we'll be staying here for 3 days at 1, 2, 3, March 3. So, yun. Mag-prayer na kami, then maglabas kami para maghanap ng food and ng Decathlon. So,